Nandito ka na pala. Nasaan na ba yung si Lu Jingzuan? Baka may sorpresang inihahanda para sa'yo. Ay, dumating na si Boss Lu. Anong nangyayari? Boss Lu, sino yung babae sa tabi niya? Hindi ko alam. Di ko siya nakita dati. Anong meron? Bakit parang ang close ni Lu Jingzuan sa babaeng yun? Ang lapit nila sa isa't isa. Gusto lang pala niyang ipahiya ako. Grabe naman yung babae. Niyan. Para kay Lu Jingzuan. Ang dami mong tinis. Bakit niya to ginagawa sa'yo? Maligayang pagdating sa birthday dinner ni Fifi. Ha? Birthday dinner ni Mufei? Ay, di mo ba napapansin? Mukhang wala na sa pabor si MS Chen. Sa tingin ko, hindi lang basta nawala sa pabor. Inihiya siya sa harap ng maraming tao. Mukhang may galit. Sandali. May iba pa bang sasabihin si Amy, Elu? Enlu Chenyan. Nagagalit ka rin pala. Wala. Yung pinadala ko sa'yo, dala mo ba? Regalo yun para kay Fifi. Nakalimutan ko. Niyan. Yun kasi ay special na. Ipinagawa ni Jingzuan Jech para sa akin. Paano mo nakalimutan? Niyan. Baka, ikaw ang nagsuot. Tigilan mo yan. Lu Jingzuan, alam mo namang. Birthday ni Nian ngayon. Nakalimutan ko. Niyan, birthday mo rin pala ngayon? Pero kahit ganun, hindi mo dapat kinuha yung para sa iba. Nian. Okay ka lang ba, Nian? Lu Jingzuan, hindi mo alam na may sakit si Nian? Yu. Ubot sipon lang yan. Pasensya na. Pinakabagong balita, si Lu Jingzuan, ang presidente ng Lu Group, ay maghahanda ng isang marangyang hapunan para kay GNG, Mufei, sa Emperor Hotel ngayong gabi. Umalis ng malungkot ang Mrs. Lu. Nagkaroon na kaya ng pagbabago sa kanilang kwento. Chen, tingnan mo ang ginawa mo. Si Jingzuan ngayon, siguradong galit pa rin kay Nian. Hindi pwede. Sasabihin ko kay Jingzuan ang buong katotohanan noon. Huwag kang pupunta. Kung kayang tibayin ni Lu Jingzuan ang Lu family, sa loob ng isang linggo, kayang-kaya rin niya tayong sirain. Hindi natin kayang tiisin ang galit niya. Kaya titingnan mo na lang ba na naghihirap si Nian? Hindi natin alam kung kakayanin pa ng katawan niya. Mahal na mahal siya ni Lu Jingzuan. Kaya mapapatawad din niya yon. Huwag na tayong makialam sa problema nila. Nian, tama na ang pag-inom mo. Masasaktan ang katawan mo. Yu. Sa tingin mo, may kinabukasan pa ba? Kami ni Lu Jingzuan. Anong kinabukasan? Kung ako ang lalaking yan, dapat itatapon sa basurahan. Gusto kong sabihin sa tangang yon kung paano mo pinagdaanan ang mga nakaraang taon. Kung makakahanap siya ng babae, makakahanap ka rin ng lalaki. Tara, hanapan kita ng lalaki. Nahanap na si Mrs. Lu. Sige, hanapan kita ng lalaki. Yu. Yu, tama na yan. Umupo ka na lang diyan.
Hintayin mo ako. Narinig ko na iniwan ka na ni Lu Jingchuan. Ang tagal kitang inalipin ng puso ko. Kung pumayag ka lang noon na pakasalan ako, at tinupad ang kasunduan ng pamilya natin, hindi ka sana napunta sa ganitong kalagayan. Lachini, alam mo ba kung bakit kita kinamumuhian? Nung nang mapalaya si Lu Jingsuan sa angka ng Lu, ikaw ang nag-isip niyan. Sa maraming taon, napagdaanan ko ang napakaraming paghihirap. Bakit pinapayagan niyo na yung impostor na iyon ay tamasahin ang buhay na dapat akin? Kailangan natin siyang palayasin dito. Hindi pwede, anak. Nagkaroon na kami ng damdamin para kay Jingsuan. Kung hindi niyo siya palayasin, magpapakamatay ako. Huwag ganon, anak. Bigyan mo kami ng panahon para pag-usapan namin ng tatay mo. Hindi lang dapat siya palayasin. Dapat natin siyang gawing kapuspariwara katulad ko. Jingsuan. Si Lu Jingsuan talaga ang pinaka-inosenteng tao dito. Ang kasalanang ginawa ng mga magulang niya, syempre dapat siya ang magbayad niyan. Ano ang ginagawa mo? Dito, oh. Nasaan ang tao? Boss, ginawa po ito ng ginang. Ginawa nga po ng ginang, boss. Tumahimik ka, bulag lang ba ako para hindi ko makita yon? Oy boss, saan ka pupunta, uy? Lachini. Bilang pagpapahalaga sa pagpapalaki sa akin ng angka ng Lu, nag-iwan ako ng malaking halaga ng ari-arian para sa'yo. Sapat na yan para mamuhay ka ng komportable. Hindi ko akalain na gugustuhin mong mamatay sa sarili mong kamay. AMM. Ano ngayon? Kahit na ang mga bagay na hindi mo gusto, hindi ako pwede humawak niyan? Paano mo nasabi na hindi voluntaryo si Chenyan dito? Kabalbalan ang sinasabi mo. Pumunta ka sa pinakamalapit na hotel at mag-book ng isang suite. Opo. Isa pa. Bigyan mo siya ng kaunting aral. Opo. Asawa. Ilang beses ko nang pinangarap kung ano magiging itsura natin pagkatapos nating ikasal. Ikaw, Chenyan, sinira mo na lahat ng iyon. Asawa. Sobrang hirap ng pakiramdam ko. Pagod na ako. Chenyan. Dilatan mo ang mata mo at tingnan mong mabuti. Sino ako? Lu Jingsuan. Huwag kayong gumalaw, kami ay mga tagapagpatupad ng batas. Niyan, ayos ka lang ba? Kung may mangyari sa'yo, paano ko ipapaliwanag kay Lu Jingchuan? Gising ka. Paano mo naman ipapaliwanag sa akin? Ikaw pala. Akala ko kasama mo yung... Lumabas ka. Hindi. Mag-asawa sila.
mag-asawa, tapos sa hotel? Ay, mga adult naman tayo. Kailangan din ng konting eksitasyon, di ba? Pasensya na, pasensya na. Salamat sa pag-intindi. Akala ko sumama yung gago sa babaeng yun. Pero ganito siya. Ibig sabihin, hindi totoo ang sinabi niya kay Nyanyan. Halatang may problema silang dalawa. Chenyan, Ikaw, kung hindi ako, sino ang gusto mo? Si Lochini ba? anong kinalaman niya? Sana ka talaga yan ang iniisip mo. Pinatalsik na kita sa dati mong trabaho. Pumasok ka ngayon sa Lu Corporation. Mula ngayon, ikaw na ang personal kong assistant. Bakit? Ngayon, isang salita ko lang, mabubuwag ang kumpanya ng tatay mo. Magsasara. Sapat na ba yan? Hindi mo ba iniisip na pagkatapos nating magkita, palalayain na kita? Chenyan, hindi ka ganoon kahalaga. Makita kita sa IA department sa loob ng kalahating oras. Hello, Ma. Nyanyan, inapi ka ba ni Jingsuan? Yung katawan mo. Wala, okay lang kami. Yung kahapon. Balita lang yun, di totoo lahat. Huwag kang mag-alala. Totoo ba? Kapag may oras na, kami ni Jingsuan. Dalawin namin kayo ni Papa. Ay, teka. Baka may hindi pagkakaunawaan si Jingsuan sa'yo. Ipaliwanag mo sa kanya ang mga nangyari noon. Magkasundo kayong dalawa sa buhay. CJ, Kuya Jingsuan. Kahapon, paano mo ako iniwan ng basta-basta? Pwede kitang samahan ngayong gabi. Talaga? Pero tanungin mo muna si Chenyan. Kung papayag siya. Niyan, nandito ka rin pala sa opisina. mas mabuti na huwag magtalik kapag buntis. Tama si Assistant Chen, kaya't kagabi. Umalis ako sa'yo para makipagtalik sa ibang babae. Nakakasuka talaga isipin. Chenyan, Lu Jingsuan, wala akong utang na loob sa'yo. Kuya Jingsuan. Niyan, paano niya nagawa yon sa'yo? nahanap ko na yung babaeng nakipagkalikasan sa'yo at nagbuntis sa'yo. Isang waiter.
Ayaw kong pakasalan siya. Wala kang say diyan. Papaalamin ko ang kapatid mo para umuwi at asikasuhin to. Kuya Jingchuan, alam ko. Gusto mong gamitin ako para galitin si Chenyan. Pwede kitang tulungan. Umalis ka. Kasalanan ni Chenyan to. Ang lungkot-lungkot mo naman. Pasok ako't lalo pang payakin para sumuko ka na. Kuya Jingchuan, bitawan mo na ang posisyon bilang MRS Lu. Ay, etin yan, nandito ka pala. Tabi. Etin yan, ang gusto ng mga lalaki. Yung malambing na babae, hindi yung matigas ang ugali. Wala akong interes. Wala kang interes. Interesado ka bang malaman? Kung anong posisyon ang gusto ni Kuya Jingchuan sa kama, ay nakalimutan ko. Sabi ni Kuya Jingchuan, nakakasuka raw. Makipagtalik sa'yo. Bakit mo ako sinasampal? Sasabihin ko to kay Kuya Jingchuan. Kung hindi ka tinuruan ng magulang mo, ako ang magtuturo sa iyo ng hiya. Nagbuntis ka ng hindi kasal sa may asawang lalaki pa. Bakit ka ganyang kayabang? Siyempre mayabang ako dahil ang ama ng batang to ay napakagaling na tao. Pero huwag mong kalimutan hanggat hindi ako naghihiwalay. Anak sa labas lang ang magiging anak mo. Anong ikinayayabang mo? Ayaw hiwalayan ni Kuya Jingchuan dahil gusto kanyang pahirapan. Akala mo ba pagmamahal yon? Milfy, Kuya Jingchuan ako. Lu Jingchuan, Hoy, bitawan mo ako. may nagalit. Anong gusto mong sabihin? Gusto mong sabihin hindi sa'yo ang bata? O natatakot ka dahil sinaktan ko ang puso mo? Natatakot kang pati ang bata mo, aalisin ko, di ba? Chenyan, Lu Jingchuan, hindi mo ako mahal. Bakit mo ako pinakasalan? Chenyan, talagang karma. Sana mas lalo pang magpakasakit si Kuya Jingchuan sa'yo. MS Mu, samahan niyo po kami. Si Kuya Jingchuan ba ang kumukuha sa akin? Opo. Special na inutos ni Boss Lu na dalhin ka namin para magpa-aborsyon. Sige. Ikaw, bitawan mo ako. Gusto kong makita si Kuya Jingchuan. May pakinabang sa kanya ang batang to. MS Mu, pahintulot na magsalita. Kung magpapasya ka ng mag-isa at magpapagali sa may bahay, talagang ipapadala ka ni Boss Lu sa Africa. Dalhin na. Dito, nyan. Ano na? Nagkabati na ba kayo ni Lu Jingchuan? Hindi, natulog na nga. Yung manyak na yun, hindi ba? Nagdududa pa rin sa'yo? Yuyu. Sabi mo si Lu Jingchuan. Mahal pa ba niya ako? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi ba kukuha ka ngayon ng report? Kuya Jingchuan, natatakot ako. Pwede bang sa ibang araw na lang? magpakasal ka o magpa-aborsyon, pumili ka. Buntis siya. Lu Jingchuan, lalaki ka ba? Isang sakit, hindi sinahan. Wag. Sinamahan mo pa ang iba para mag-check ko. Hoy, mali ka. Dinala siya ni Boss Lu para magpa-aborsyon. Mabuti yon. Yung bagay na walang lugar. Linisin mo na agad. Oras na ng usapan namin ni Yuyu, alis na tayo. Anong nararamdaman mo? Bitawan mo ako. Anong departamento ang kailangan mong puntahan? Sasamahan kita. Et niyan, pakiusap. Tulungan mo akong kausapin si Kuya Jingchuan. Ayaw ko talagang ipalaglag ang bata. Natatakot ako. Bitawan mo ako. Nandidiri ako sa iyo. Boss Lu,
Hindi ba kayo pupunta para magpaliwanag? Parang naniwala talaga ang asawa ng presidente. Dalhin siya doon para ipadaglag ang bata. Kuya Jingsuan, bakit mo ako ginagawa ito? Kung lalapit ka pa ulit sa kanya ng mag-isa, alam mo kung anong mangyayari sa'yo. Ikaw ba ang pupunta mag-isa? O pipilitin ka namin? Bitawan mo ako. Chen yan. Kamusta naman ang resulta ng pagsusuri? Miss Chen, paumanhin po. Baka kailangan mong maghintay ulit ng bone marrow transplant. Kung hindi ako makahintay, gaano pa ako katagal mabubuhay? Huwag mo akong takutin. Binibiro lang kita, hindi naman nagbalik ang cancer. Alam ko naman na magiging okay ka. Tara, kailangan natin ipagdiwang ito. Yuyu. Ako. Gusto ko nang mag-divorce. Seryoso ka ba? Sige, divorce na lang. Ang basurang iyon na si Lu Jingsuan. Pinakasalan kanya ng openly, tapos kasama ang ibang babae. Nakikipagkalasingkutan sa labas. Pero, baka hindi pumayag siya, di ba? Sa pinakamagandang tingin, kalahating taon na lang ang natitira sa iyo. Huwag kang mag-alala, gagawan ko ng paraan para pumayag siya. Bakit ka ngayon lang umuwi? Hindi rin naman umuwi si Lu Jingsuan, di ba? Hindi ka pwede ikumpara kay Jingsuan. Babae ka, dapat marunong kang sumunod sa mga tuntunin ng kababaihan. Simula ngayon umuwi ka ng maaga para hindi makaistorbo sa pahinga ni Fei Fei. Eto yan, kalilipat ko lang ng pagpapalaglag ng bata. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Wala rin akong kamag-anak dito sa Rongcheng. Kaya si Kuya Jingsuan, pinayagan akong tumira dito sa bahay para magpagaling. Masyado namang bastos si Mufei. Tinanggap mo talaga siya sa bahay nyo? Pwede ko siyang hanapan ng isang nursing home. Baka mamaya mamisinterpret ka ng asawa mo. Di ba sinabi niya naman na wala siyang pakialam? Gusto ko lang malaman kung hanggang kailan siya magtitiis. Jing Chuan, dahil nakuha mo na. Ang taong pinakamahal mo, dapat mong alagaan siya ng mabuti. Habang mas malupit ka sa kanya, mas masasaktan ka rin. Ginoong Lu, nakauwi na ang misis. May sinabi ba siya? Wala pong sinabi ang misis, nagpahinga na lang siya. Jing Chuan, huwag kang magpakalabis. Ang kapatid ko ay hindi panakot sa away ninyong mag-asawa. Jingsuan. Chen yan. Mahal mo pa ba ako? Lu Jingsuan, lasing ka na. Hindi ako lasing. Sagutin mo ako. Maghiwalay na tayo. Ano ang sinabi mo? Maghiwalay na tayo. Niyan yan. Naiinis ka ba kay Mufei? Kaya gusto mo na tayong maghiwalay? Basta pumayag ka na maghiwalay tayo. Tulungan kita talaga si Fei. Chen yan.
Masyado kitang pinalambot. Mrs., may problema. Puntahan ninyo po. Nyan. Inay, Chenyan, dalhin mo na ang mga magulang mo. Ang aga-aga, umiyak na dito. Nakakasama ng loob. Nyan, kailangan mo kaming tulungan. Sa problema ng tatay mo. Nyan, biglang nag-withdraw ng pondo. Ang Lu Group sa proyekto ng tatay mo. Kung hindi namin may balik. Ang operasyon sa loob ng isang araw, mapapaharap kami. Sa malaking multa at mababangkarot. ano? Nyan. Karma, nagbenta ng anak, hindi pa sapat ang 1 bilyon. Gusto pa ng mas malaki. Mukhang sakim lang kayo. Manugang, ano ba yung sinasabi mo? Nyan. Kausapin mo si Jingtsuan para may magawa. Pwede ba? Nyan. Si Jingtsuan sa negosyo. Hindi siya nakikinig sa iba. Sa tingin ko, huwag mo na siyang guluhin. Sino ba siya? Siya ba? Siyempre, siya ang magiging manugang na babae ng angkan naming Lu. Aba, ito. Hindi pa ba ninyo alam? Ang anak ninyo ay nagkakaproblema na ngayon at hindi na makapagprotekta sa sarili. Baka sakali, ialis na lang siya ng anak ko sa bahay. Umaasa pa ba kayong babaliktarin niya ang sitwasyon? Nyan. Totoo ba ito? Magsalita ka naman. Chenyan. Sobrang bait ko lang sa'yo. Walang kwentang bagay. Anong ginagawa mo? Hindi mo makuha ang puso ng isang lalaki. Ang dangal ng angkan naming Chen. Nawala na lang lahat dahil sa iyo. Anong ginagawa mo ba? Shiming. Nyan. Sa pagkakataong ito, kailangan mong tulungan ang tatay mo. Shiming. O manhin, Miss Chen. Sinabi ni Boss Lu na hindi ka maaaring pumasok sa kumpanya. Ako ang personal na katulong ni Boss Lu. Dapat may karapatan akong pumasok. Ito. Assistant Fang. O manhin, ito ang utos ni Boss Lu. Sige, sabihin mo kay Lu Jingsuan. Dito lang ako maghihintay sa kanya. Tayo. Unahan mo siya at bigyan siya ng payong. O Sage. Huwag na. Gusto kong makita hanggang kailan siya makakapagpigil. Chen yan. Yan, okay ka lang ba? Tumawag ng ambulansya. Hindi ka ba maghihintay na magising siya? Sapat na nandito ka. Bakit kailangan mong maging ganyan katigas? Hindi mo ba pwedeng sabihin na malinaw ang lahat ng nangyari? Kailangan niyang panagutan ang kanyang pagkakamali. Doktor. Pwede po bang alagaan ng husto ang pasyente sa kwarto 02? Kwarto 02? Salamat sa iyo. Ginoong Chen yan, ang kalagayan ng pasyente.
Kumusta po kayo? Kung magpapatuloy ang ganitong kalagayan, baka hindi na siya tumagal ng kahit kalahating taon. Aba, kayo talaga, sandali lang doktor, ikaw. Ano bang sinabi mo kanina? Nagkamali ka ba? Si Chenyan ba yan? 3 taon na ang nakalipas. Sa aming ospital siya sumailalim ng bone marrow transplant. Ngayon ay bumalik ito. Lumala ang kanyang kalagayan. Kailangan ng bone marrow transplant. Shen. Gising ka na. Salamat sa pag-aalaga. Kanina, may isang ginoo ang nagbigay nito sa akin. Ang chief physician. Pinagbili na niya akong alagaan ka ng mabuti. May mga patakaran ang ospital. Hindi ko ito matatangga. Ingatan mo ito. Tandaan, dapat mong alagaan ang iyong katawan. Makipagtulungan ng aktibo sa paggamot. CJ. Itong bagay na ito, itinago mo palagi kay Lu Jingchuan. Kilala mo si Lu Jingsuan. Magpapakilala ako si Mulin. Si Mufei ang kapatid kong babae. Ganito ang nangyari. Hindi nagsinungaling si Jingchuan. Ang anak ng kapatid ko ay sa iba rin. Sasabihin ko kay Jingchuan ang iyong kalagayan. Huwag mo siyang sabihan. Bakit? Ayokong masaktan siya. Sigurado ka ba sa ganyan? Ganito na ang lagay mo. Sigurado ako. Nyanyan, ano ang sinabi ni Jingsuan? Sumang-ayon ba siya o hindi? Hindi. Talagang walang kwenta. Huwag ka nang magtagal. Puntahan mo na si Lu Jingchuan. Narinig ko rin ang tungkol sa pamilya Chen. Utulungan kita. Ayoko ring pagsisihan ni Jingchuan sa hinahara. At saka, maaming problema rin ang idinulot ng kapatid ko sa'yo. Presidente Lu, may nag-invest na sa proyekto ng pamilya Chen. Sino ang nag-invest? Si Presidente Mu, si Mulin. Chenyan. Minaliit kita. Mulin. Kailangan ko ng paliwanag. Sabihan ng lahat ng bodyguard, sumama kayo sa akin. Ang asawa ko, hindi na kailangan panghatid ni Mulin. Kailangan ng pahinga ni Chenyan ngayon. Huwag mo akong turuan. Halika rito. Chenyan, Lu Jingsuan. Sana ay maging mas mature ka na. sa huli, pera lang ba talaga ang dahilan? Noon, hinamak mo ako dahil mahirap lang ako at hindi mo tinupad ang pangako mo. Ngayon, dahil nakatanggap ka ng pera mula kay Mulin, nagpapakabait ka na naman sa kanya. Jingchuan. Chenyan, alam kong mahilig ka sa pera. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung gaano karami ang pera ko. Mas marami akong pera kaysa kay Mulin. Ngayon, kung sasama ka lang sa akin, lahat ng perang ito ay sayo na. Jingchuan. Sinisiguro kong pauwiin si Chenyan.
Ang sakit-sakit nito. Bakit hindi ka sumama sa kanya? Ang maging mag-asawa, iyon na lang ang pangarap ko. Hanggang dito na lang ang maibibigay ko sa kanya sa buhay na ito. Chenyan, ako, Gusto ko. Kuya, bakit ka nandito? Sinusundo kita pawi. Chenyan, mali pala ang tingin ko sa'yo. Sinundo mo pa ang kuya ko. Manipulabura, kaya pala gusto ni Jinsuan. Napagdusahan ka. Sinuntok mo ako? Sino ka ba? Bakit mo ako sinuntok? Si Fifei ay miyembro ng pamilya namin, mga Lu. Ah, kaya pala hindi kayo nag-aalala, tita. Kakagaling lang ng kapatid ko sa pagpapalaglag. Ano? Kuya, bakit mo naman ako sasabihan ng ganyan? Hindi pa ba sapat ang kahihiyan na ginawa mo? Hoy, hindi ba sinabi mong ang bata sa tiyan mo ay kay Jingchuan? Tita, hindi ko naman sinabi yon. Ikaw ang nag-akala. Ikaw ay naku. Umalis ka. Lumabas ka. Nakakagalit. Walang hiya ka. Hindi ka pa aalis? Okay ka lang ba? Pesensya na. Anong gagawin mo? Aalis na ako sa pamilya Lu. Jingsuan, nag-empek na ang asawa mo. Alis na siya sa pamilya Lu. Wala akong kinalaman diyan. Hindi ako ang may gawa. Ipapawi kita sa Amerika. Ayaw ko. Dinalaan na kita. Huwag kang magkaroon ng mga maling pangarap para kay Jingchuan. Lumampas ka na sa hangganan. Si Kuya Jingsuan yon. Binigyan niya ako ng pagkakataon. Ang pagmamahal ni Jingchuan mula simula hanggang wakas. Si Chenyan lang ang laman. Kapag may nangyaring masama kay Chenyan, hindi kita kayang iligtas. Ayaw ko. Hindi ako babalik sa Amerika. Buti na lang nandyan ka, nalampasan natin ang krisis. Sabi ng tatay mo, bibilhan ka pa raw ng kotse. Ma, ito na ang huling tulong ko sa kanya. Shiming, nagkamali kaya tayo. Huwag mo nang intindihin yang tarantadong to. Hindi, kinakabahan talaga ako. Pupunta ako para tingnan si Nyanyan. Ikaw, Sino yung nasa labas? Buksan mo ang pinto. Kalimutan mo na yan, sabi ko sa'yo. Bago bumalik si Jingsuan, hindi kita bubuksan ng pinto. Buksan mo ang pinto. Buksan mo na. Masama ang pakiramdam ko. Kahit mamatay ka diyan, hindi ko yan bubuksan. Lola, baka gusto ninyong tingnan sa loob. Nag-alala ako, baka may nangyari kay Mrs. Anong pwedeng mangyari? Pulos pakulo lang yang maliit na puta. Pulos pakulo lang niya yan. Walang magbubukas, walang magbibigay ng tubig o pagkain, hanggat walang utos sa akin. Jingsuan, nakabalik ka na. Ma, bakit hindi ka pumasok? Ako,
may sasabihin ako sa'yo. Yung tungkol sa investment, sabi na ayos na raw. Hindi yun ang gusto kong sabihin. Yung mga tambay na naghanap sa'yo ilang taon na ang nakalipas. Utos iyon ng tatay ni Nyanyan. Wala talagang alam si Nyanyan tungkol doon. Hindi pumunta si Nyanyan para hanapin ka. Pinigilan ko rin siya dahil sa utos ng tatay niya. Hanggang 3 taon na ang nakalipas, wala na kaming dahilan. Hindi na namin siya napigilan. Jingtsuan. Sobra-sobra ang pagmamahal ni Nyanyan sa'yo. Kailangan mong mabuti ang trato sa kanya. Para sa'yo. Tinanggihan pa niya ang alok na pakikipag-isang dibdib ni Locheni. Pinagbuhatan siya ng kamay ng tatay niya dahil doon. Hindi ka nakarapat-dapat kay Lu Jingchuan. Nangako ako kay Lu Jingsuan. Nahahanapin ko siya talaga. Ikaw, Chen Shiming, ikaw. talagang suwail na anak ka. Noong araw na bumalik ka sa pamilya Chen para magproposisyon. Hindi mo alam kung gaano siya kasaya. Ma, tingnan mo, maganda ba ang bestidang ito? Maganda, maganda. Dapat ako ang pinakamagandang nobya ni Jingsuan. Sek, Paano ko malalaman kung totoo ang sinasabi mo? pwede mong tanungin ang mga tao sa inyong baryo. 3 taon na ang nakalipas, hinanap ka talaga ni Nyanyan. Ma, hindi na kita ma-entertain ngayon. Kung totoo ang sinasabi mo, sa ibang araw, dadalhin ko si Nyanyan para bisitahin ka. Sek, Saan si Nyan? huwag kang mag-alala, nandiyan lang siya, sa silid tulugan. Chenyan. Chenyan, gising, anong nangyari sa'yo? Lu Jingsuan. Nahanap kita. Nyan. Tumawag ng doktor, mabilis, tumawag ng doktor. May lagnat ang misis. Napakahina ng pangangatawan niya ngayon. May iba pa bang sakit kamakailan? Kakasakit lang niya ng trangkaso. Tapos nabasa pa ng niebe. Hindi kaya mas mabuti kung dalhin na lang natin siya sa ospital. Kung ganoon lang, mas mahalaga na magpahinga ng maayos ang pasyente. Lalabas muna ako. Tawagan mo na lang ako kung may problema. Ginoong Lu. Ito ang mga dokumentong kailangan mo. At ito pa. Noong mga panahong iyon, may isang babae, parang baliw. Naghahanap ng isang lalaking nagngangalang Lu Jingchuan. Nakita mo ba ang batang ito? Narito siya 3 buwan na ang nakalipas. Hindi ko malala. Hoy, hello, tulungan mo naman ako. Nakita mo ba ang batang ito? Tanong ng tanong sa bawat tao. Isang buong buwang naghana. Halos baliktarin na ang buong baryo. Sayang, hindi ka nahana. Gusto mong maging santa pagkatapos maging puta. 5 taon kong pinaghirapan para makabalik. Gusto ko lang maranasan mo rin ang lasa ng kawalan ng pag-asa. Trangkaso lang naman yan. Paumanhin. Pagdating sa pera, mas marami ako kaysa kay Mulin. Kung uwi ka lang sa akin ngayon, lahat ng perang ito ay sayo. Nyan. Paumanhin. Sino yan sa ganitong oras? Bienan, hindi ko pa rin matanggap si Nyanyan. Bisitahin ko lang siya. Puntahan mo. Mukhang malapit nang mawala ang hininga niya. Nyanyan, magpalit ka ng sapatos. Huwag mong dudumihan ang sahig. Nyanyan, baliw ka. Humarap ka sa akin sa bahay ko. Makikita mo ang gagawin ko sa iyo. Hindi ako. Siya ang nahulog. Jingtsuan, hindi talaga ako.
Tawagin ang family doctor. Sage, Ma, Yan, makinig ka sa akin. ma, Nyan, ang sakit mo ba? Bumalik na naman ba? ma. Doktor, kumusta ang nanay ko? Buti naagapan. Wala naman siyang problema. Salamat. Kung wala nang iba, uwi na ako matulog. Nanggugulo sa gabi, nakakaabala ng tulog. Tumayo ka dyan. Itinulak mo ang nanay ko ng ganito. Wala ka bang kahit kaunting pagsisisi? Anong pagsisisi? Wala naman siyang nangyari. At kung namatay man siya, papagawa ko sa anak ko. Nang magarang libing. Ako, sinampal mo ako. Jingtsuan, nakita mo ba? Sinampal niya ako. Nanay mo ako. Subukan mong ulitin. Ay, ayoko nang mabuhay. Lianan, humihingi ako ng pamanhin. Yan, paano ka nakikipag-away ng basta-basta? Mag-apologize ka agad. Chen Sheming. Nasa loob pa ang nanay ko at ikaw ang kakampi ng salarin? Lu Jingsuan. Kailangan ko ng paliwanag. Yan, paano ka nagsasalita? Jingtsuan, nakita mo ba? Gusto ni Chenyan na apihin tayo. Jingchuan, pasensya na talaga. Yan, siguradong nasiraan ng ulo. Masakit ba ang kamay mo? Huwag kang magalit. Hindi pa nga nakakabawi ang katawan mo. Hayaan mo sa akin ang bagay na ito. Pagpatay, bayad ng buhay. Sinabi ko na, obligasyon ko lang ang magsustento sa'yo. Walang anumang damdamin. Lahat ng ginawa mo, hayaan na lang ang pulis ang humusga. Si Fanny, Jingtsuan, para sa babaeng ito. Iniharap mo pa sa presinto ang sarili mong ina. kaya ngayon sasabihin ko sa'yo. Ang babaeng ito. Ang babaeng minahal ko ng mahigit 20 taon. Ang babaeng laging nasa puso ko. Sino mang gustong umapi sa kanya? Kailangan munang magpaalam kay Lu Jingsuan. Kasama ka. Dalhin na. Mauna na ako sa kwarto. Yan. Pasensya na. Sinabi sa akin ng biyanan ko ang lahat. Hindi ko alam na napakaraming nangyari. Akala ko niloko mo ako. Natakot akong may iba ka ng mahal. Sa 6 na taon, araw-araw kitang inisip. Huwag na tayong maghiwalay, okay lang. Lu Jingsuan. Wala na akong oras. Mabilis lumala ang sakit. Baka 1 buwan na lang ang natitira. Nay, kinabahan ako sa'yo kahapon. Dapat alagaan mo ang sarili mo. Gugustuhin lang ng tatay mo ang pera. Okay lang, aksidente lang kahapon. Huwag kang mag-alala. Nyan, sabihin mo sa nanay. Bumalik ba ang sakit mo? Nag-iisip ka lang paglabas mo.
Pakibalot ito. Kukunin ko ito. Ikaw na naman, di ba kakapalagay mo lang ng bata noong isang araw? Bakit ngayon, malakas ka na ulit? Ano naman kung nagpalaglag? Si Kuya Jingchuan. Ang kasama ko, hindi tulad ng iba. Walang pagkakataong mabuntis. Hindi kay Jingsuan ang bata. Paano mo nalaman? Siguro si Kuya. Bata ka pa, mag-ingat sa buhay. Isang inabandonang asawa ka lang, may karapatan ka bang magsabi? Nandito ka para mamili ng regalo, para lang mapasaya. Kuya Jingsuan, gusto mo ba? Sasabihin ko sa'yo, huwag kang mag-aksaya ng lakas. Lahat ng bagay sa tindahang ito, akin na lahat. Paumanhin, nabili na ang buong mall na ito. Dahil gusto ng misis namin na mag-shopping, kaya binili na ng Lu Group ang mall na ito. Ibig sabihin, mula sa mga paninda sa mga tindahan, hanggang sa bawat tile sa sahig. Lahat ay pag-ari ng misis namin. Ano? Akala ko ba ayaw ni Lu sa asawa niya? Sino ang nagsisinungaling doon? Sobrang spoiled ng asawa niya. Nakakasanawal talaga ang swerte ng misis ni Lu. Nakakita ng napakagandang asawa. Ang galing mo talaga, Lu Jingchuan. Gets mo? Assistant Fang, kung si Kuya Jingchuan ang bumili ng buong mall, pwede rin akong mag-shopping ng libre, di ba? Toto, narinig namin na si Fife ay special kay Lu. Sumama kami kay Fife ngayon, swerte namin. Libreng shopping. May specific na utos si Lu tungkol dito. Chenyan, asawa ka man ni Lu. Alam kong si Kuya Jingsuan ay hindi basta-basta magbabago ng ugali. Talagang pahirapan ka pa rin. Espesyal na inutos ni Lu para makapag-shopping ang misis ng comfortable. Naalisin ko ang mga hindi kailangan dito. Trabaho na. Assistant Fang, mali ka yata. Hindi gagawin sa akin yon ni Kuya Jingsuan. Hoy, ikaw. Misis, aalis na muna ako. Salamat sa hirap. Yan, ang yaman mo talaga. Ang yaman ng asawa mo. Pumili ka. Bibilhin ko lahat ng bagay dito. Gusto ko ito. Hayaan mo na ang mga gawaing bahay sa katulong. Gusto kong gawin ito ng sarili ko. Mahaba pa ang mga araw sa hinaharap. Gusto kong makakain ng luto mo araw-araw. Wala akong oras para dyan. Sa hinaharap, kahit iba ang magluto, kumain ka ng maayos. Magbihis ka na. Opo, mahal kong misis. Bilisan mo. Mahigit 1 buwan pa ang birthday ko. Para mabayaran ang 6 na taong nawala. Kain na, may sorpresa pa para sa'yo. Niyan. Alam mo ba? Sa mga araw na wala ka, tuwing ako'y nalulungkot, naaalala ko ang halik natin noon.
Huwag kang umiyak. Pwede kang magpahinga sa bahay ngayon. Gusto kitang samahan. Ang bait mo naman. Nasaan ang workstation ko? Dito ka na magtatrabaho mula ngayon. Ito. Paano ako magtatrabaho rito? Saan mo ba gusto? Sa opisina ng presidente. Maganda naman pala, kaya pala nagpupumilit. Para lumapit sa presidente. Director G, ilipat mo ang upuan ni Assistant Chen. Siguraduhing malapit sa presidente. Isa na namang puta, gustong lumapit sa presidente. Nabayaran na nga si Assistant Fang. Ito ang eksklusibong CR ng presidente. Magugustuhan mo siguro to. May maling akala ka ba sa akin? Anong mali? Huwag mong isipin dahil nabayaran mo si Assistant Fang. Malapit ka na. Galing akong abroad kasama ng presidente. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Gusto palang umangat sa tulong ng presidente. Maaming paan ang mga bata ngayon. Boss Lu, may problema si Mrs. Ang profesionalismo mo, kapuri-puri. Pero dahil lang sa hula mo, binabastos mo na ang isang babae. Nakakasuka ang ginagawa mo. Ipinapakiusap ko. Humingi ka ng tawad at linisin ang maling chismis. Ano? Ako ang hihingi ng tawad sa'yo? Nababaliw na ata to Director G. Galing siya sa abroad kasama ni Boss Lu, isa siyang bayani. Walang makakapantay sa kanya. Magpapakumbaba ba ang isang executive sa empleyado? Ang lakas ng loob niyang isipin yon. Siguro nanonood ng Gen Z nagpapaayos ng workplace online. Napapaniwala na talaga siya. Naririnig mo, yan ang tingin nila sa'yo. Humingi ka ng tawad o tanggalin kita. Mukhang hindi na ayos ng edukasyon sa abroad ang bulok mong pag-iisip. Sek, kung ayaw mo sa Lucorp, umalis ka na. Gibayin ang workstation niya, itapon sa basurahan. Huwag kang magyabang sa akin. Sa Lu Corporation, madali kitang pahihirapan. Para lang akong pumapatay ng langgam. Asawa ko siya. Mahal ko siya. Kung gusto niya, siya ang magiging presidente ng Lu Corporation. Sapat ba ang kwalifikasyon na yan? Yan, okay ka lang ba? Presidente Lu. Asawa pala ito ni Presidente Lu. Sabi ko na nga ba pamilyar? Parang nasa balita siya dati. Ngayon, napasubo si Director G. Alam ko na ang nangyari. Presidente Lu, hindi ko alam na asawa mo pala si Assistant Chen. Kahit hindi ako asawa ng presidente, pwede mo ba akong apihin? Ganito ba ang kultura ng Lu Corporation? Hindi po, pero bilang AR Director ng Lu Corporation. Responsibilidad kong iwasan ang lahat ng potensyal na panganib. Kaya sa tingin ko, tama ko. Lagi namang hinahangaan ni Presidente Lu, ang masisipag na empleyado, kung sasabihin kong, para ito sa kumpanya. Hindi naman siguro magagalit si Presidente Lu. Sumagot pa sa may bahay. Malas na si Jiwiwei ngayon. Yan, ano ang gusto mong gawin? Sa tingin ko, hindi na siya dapat magtrabaho sa Lu Corporation. Hindi ako sang-ayon. Alam ko nang mahalaga sa'yo ang trabaho, Presidente Lu. Ginawa niya yon sa'yo, hinamak ka. Kung palalayasin lang siya, napakadali para sa kanya. Ganito na lang. Mahilig ka sa banyo. Maglinis ka na lang ng banyo. Mahigit 80 banyo ang mayroon sa gusaling ito. Ngayong araw, ikaw ang maglilinis ng lahat. Pagkatapos pumunta ka sa Asia para mag-resign. Presidente Lu, ako. Huwag mong isiping tatakasan mo ito. Kung hindi ka na makakahanap ng trabaho.
Presidente Lu, laging trabaho ang priority mo. Paano ka nagdesisyon ng ganon para lang sa isang babae? Mali ka, Jeweiwei. Dati, sobrang pagod ako sa trabaho, sa mga negosyo. Hindi dahil mahal ko ang trabaho ko, kundi dahil mahal ko siya. Gusto kong bumalik sa kanya. Naiintindihan mo ba? Umalis ka na. Ibigay ko na lang sa iyo ang Lu Corporation. Kasalanan ito ni Mu Fei, ang putang yan. Hoy, bakit hindi mo sinabi sa akin na ikinasal na si Boss Lu? Pinapahirapan mo pa ako na alisin ang lahat ng babae sa paligid niya. Hindi mo ba sinabi na ikaw ang gusto ni Boss Lu? Nangako ka pa sa akin na kapag ikinasal na kayo, itataas mo ako bilang Vice President. Ngayon, natanggal ako. Niloloko mo ba ako? Sinabi mo ba na si Jing Suanjej ang natanggal sa iyo dahil kay Chanyan? Pinaglinis pa niya ako ng lahat ng banyo sa kumpanya at hindi pinatulungan ng kahit sino. Sige, alam ko na. Mahalaga ang impormasyong ito. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang maghiganti. Jing Suanjej, bakit bigla mong pinagbutihan si Chanyan? Tiyak may dahilan ito. Trabaho na. Akin na yan. Ikaw ang magbuhat ng iyo. Ilapag mo yan. Dito, dito. Sex, dito muna. Salamat sa hirap. Boss, ang inyong in-order na abalon, lobster, Spanish ham, white truffle at Kobe beef. Halos kumpleto na. Ano pa po ang kulang? Ako na po ang bahala. Boss, sigurado po ba kayo nagagamit ng ganoong kamahal na sangka? Pa sa isang mangkok ng malatang? Siyempre. Ang desisyon ni Nyan ay desisyon ko rin. Magkano kaya ang isang mangkok nito? Basta masaya sa pagkain, okay na. Subukan ko muna ang lasa. Hihi, babayaran ko to. Sige, Boss Fang. Bigyan kita ng marami. Buksan mo para sa kanya ang isang oyster para lumakas. Kaya mo ba? Huwag mo akong maliitin. Ayaw mo pa nga ng Lu Group. Masaya ka na sa pagtitinda sa maliit na stall. Nakalimutan mo na ba? Oy, may iba bukas. Kahit wala, ayaw mo rin naman. Gusto ko mag-basketball. Anong meron? Tingnan mo. Ang saya-saya nila. Balang araw. Magtatayo rin ako ng maliit na stall. Ako ang magiging boss. Ikaw. Ang misis. Boss. Boss, may I report something? Speak. I really need to be. Haha, go ahead. Ew, that's gross. Okay, just be quick. Eat up, okay. Oh, Chenyan? What's this? Fallen so low you were selling species up now. Back then I chased you, but you wouldn't have me. Otherwise, you'd be the one driving a car now. Chanyan back then was the campus goddess all over that fake Lu family young master. How could she look at a poor guy like you?
I had the eye to see you were a stock with potential. So, it's true, tide's turn. 30 years east, 30 years west. Driving a junk car. What are you showing off? I wondered what you were driving. Just this junk? Our CEO's wife would find it uncomfortable to sit in. CEO's wife. What CE? Species substall CE? If you're not buying, leave quickly. Don't ruin Israel business. Buy. We're definitely buying. Pack a few for me. Consider it me helping your business. Good. 10,000 per ball. What? 10,000 for a ball. Plie, why don't you just rob people? Because this is faster than robbing. Can't afford it. Get lost. Hey, everyone, look. This place is a scam. Everyone, look. This ball of species salt. She's selling it for 10,000. Isn't this a scam? A ski high price for species salt. Must report her. 10,000 a ball. So greedy. 10,000 a ball. I think it's quite cheap. What did you say? Even in this state, you dare ask for an exorbitant price. This white truffle, over 900 grams, bought at an auction. Over 1.4 million. And this Iberian ham, over 30,000 per leg. And this Brittany blue lobster from France. 1 million each. Really? Seems real. Looks exactly like the photos I saw online. These ingredients seem to be that price. I procured these myself. Of course it's real. These two fools with a death wish. But we can't afford it. Except for them, it's free for you all. Free? Let's go. Sige, sandali lang ha. Tapos mo? Dagdagan pa, may kumukulo sa kaldero. Kana, may appointment ako sa bagong dating sa Rongchen. Kay President Lu ng Lu Group para sa negosasyon. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras dito. Nga, wala namang masasabi sa mga taong ito. Mga walang alam, hindi naman magkakasakit kung kumain. Hanap mo ang asawa kong si Lu Jingsuan. Pero hindi yung kilala mo. Yung Lu Jingchuan na sinasabi ko ay si President Lu ng Lu Group. Huwag mong sabihing akala mo, hahanapin namin yung Pek na Lu, ay iba talaga ang kapalaran. Kahit magkapangalan. Narinig ko, pinalayas ng pamilya Lu yung peking anak. Kung makakontak mo siya, sabihin mong magpalit na ng pangalan. Baka mahiya siya sa paghahambing. O kaya, sabihin mo na lang sa kanya ng direkta. Ang gwapo pa rin nung peking anak. Una, ako nga si Lu Jingsuan ng Lu Group, kaya hindi ako mahihiya. Pangalawa, parang wala akong appointment sa inyo para magnegosyo. President Lu, may appointment nga po kayo ngayong hapon mula sa isang maliit na kumpanya. Ikaw ang President Lu ng Lu Group? Ang galing mong magpangga. Haha, kaya pala kanina. Ang galing-galing magsalita ni Chen Yan. Pala-arte lang pala. Sige, alis na tayo. President Lu, kakanselahin po ba ang appointment? Huwag. O kaya, samahan natin silang maglaro. Laging handang tumulong. Ruiwen, yung peking anak na yun. Baka nga talaga siya. Impossible. Kahit na pinalaya siya noon, kahit nandito pa siya sa pamilya Lu ngayon, hindi naman maihahambing ang pamilyang Lu na yun sa Lu Group. Director Son, welcome. Si President Lu, hindi po ba dumating? Darating na po si President Lu. Halina, maupo muna. Sige. Bakit kayo nandito? Hindi naman siguro para makikain? Tao, palayasin ninyo sila. President Lu, dumating na po kayo. President Lu, Siya nga talaga si President Lu. Si Chen Yan, nakapangasawa pala. Ng presidente ng Lu Group. Mahal, parang hindi tayo welcome. Baka. Tara na. sandali. Mali ang sinabi ko. Mali. Parang ulo ng pagong, kayang yumuko, kayang umunat. Lu, Maam, lalabas muna ako.
Ito yung kontrata. Sa tingin ko, hayaan na lang natin. Ito, Magkaklase kami dati ni Ruiwen. Paano kaya na lang sa hindi ka kawan? nga. Magkikita-kita tayo ngayon bilang magkaklase dati. Uminom kaya tayo? Sig, Aray. Naiwan ko yung alak sa kotse. Ruiwen, samahan mo kaya ako kunin? ako? Ako na lang kaya ang kukuha. Ako na ang bahala sa ganyan, Lou. Maupo po kayo. Sa totoo lang, may isang sikreto ako na hindi nasabi sa'yo. Gusto kita. Ano? Totoo ba? Sayang lang, may ibang babae ka na ngayon sa tabi mo. Kapag naiisip kong ako ang magpapalago ng partnership mo sa Lu Group, siya naman ang mag-i-enjoy. Hiwalayan ko siya. Agad-agad kong hiwalayan siya. Pero yung babaeng yon, ang tagal niyang naghari-harian sa'yo. Mahirap lunukin yung sama ng loob ko. Huwag kang mag-alala, mamaya, bubuhusan ko muna siya ng tubig, saka sasampalin. Tapos na kami. Walang koneksyon. Walang balikan. Para siyang ipis na alis nang nagmamadali. Ayos ah. Kapag gago na, pati mga salawikain, sunod-sunod pa. Sa totoo lang, napakagaling ni Emaye. Kasama si Liriwen. Parang sayang lang. Aray, ganoon din ang pakiramdam ko. Tulad mo, isang napakahusay na lalaki, ang karapat dapat na pagkatiwalaan. Ang aga nating nagkakilala, o ang huli. Pwede akong makipaghiwalay. Talaga? Totoo yun. Mamaya, sasabihin ko sa kanya. Huwag kang mag-alala, Lou. Hindi kita pababayaan ng matagal. Pupunta lang ako sa Ray. Itapon mo. Ha? Itapon mo. Yung mamahaling sapatos na yan, wag na lang. Masyadong marumi. Ako, mula ulo hanggang paa, mula loob hanggang labas. Ay sayo. Tara na, panoorin natin ang gulo. Hinahamon mo ako? Hihiwalayan kita. Puta, ako ang mauunang maghiwalay. Ay, Akala mo hindi ko alam? May binabayaran kang lalaki sa labas. Palalayasin kita ng walang dala. buntis na ang mga kabit mo. May ebidensya ako. Palalayasin mo pa ako. Hayop ka. Gago ka. Hayop. Gago. Ayos nag-aaway ang mga aso. Boss Lou, sinaktan niya ako. Lanan. Nyanyan, tinulungan kita. Nabawi ko ang galit. Tungkol sa partnership natin. Paumanhin, pero ang unang hinahanap ng grupo namin sa partner ay mabuting pagkatao. Ikinalulungkot naming sabihin. Wala ka na. Niloloko ninyo kami, Director Son. Hoy, anong ginagawa ninyo? Aray, bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Bitawan. Hehehe, hahaha. Kapag kasama si Mrs. Saka lang nabubuhay si Boss Lou.
Sino yan? Tita, kaibigan ako ni Nyanyan. Dumalaw po ako. Gabi na. Matagal ko pong hinanap. Bago ko nalaman na dito kayo nakatira. Tita, gusto ko pong magtanong. Para sa akin, si Jingsuan at si Nyanyan, parang hindi maganda. Ang relasyon nila. Maganda ang relasyon nila. Alam ko. Pero parang may hindi pagkakaunawaan. Sa kanila noon, gusto kong tulungan silang magkaayos. May isang bagay na hindi ko pa nasabi. Ayaw ni Nyanyan na sabihin kay Jingsuan. Baka kasi magilty siya. Alam ko na. Tita, pwede po bang malaman kung ano yon? Dalawamput-dalawang araw na lang. Kaya ko to. Yan, nasa loob ka ba? Naliligo ako, hintayin mo muna ako. Sabay tayong maligo. Papasok na ako. Kung papasok ka, sa sahig ka matutulog ngayong gabi. Ano nang itinapon mo? Punasan para sa mukha. Kung gayon, magkasama tayong matulog ngayong gabi. Yan. Magkaanak na tayo. CJ. Kung may susunod na buhay talaga, siguradong. Bibigyan kita ng isang sanggol. May malubhang sakit si Chenyan, 3 taon nang ginagamot, at malapit na siyang mamatay, wala akong kailangang gawin. Hintayin na lang na mamatay siya. Sumama ka sa akin, Pauwi. Alam mo bang malapit nang mamatay si Chenyan, kaya naawa ka sa kanya? Hindi niya kailangan ng awa ng iba. Sumama ka sa akin. Ginanglu, ito, akin. Ang bahagi. Yuyu. May sasabihin ako sa'yo. Bumalik ang sakit ko. Nyanyan, huwag kang magbibiro. Totoo. Bakit hindi mo sinabi noon? Wala akong alam. Ngayon bigla mo na lang sinabi. Ay, wag naman parang pamamaalam. Tama. Magagamot pa. Siguradong gagaling ka. Magsalita ka. Sa totoo lang, noong nakaraan, balak kong tumigil sa paggamot. Bakit naman? Pero nalaman ko, ang nararamdaman sa akin ni Lu Jingsuan. Nagdesisyon akong magpagamot ng maayos. Ganun dapat.
Ang mga regalong ito ay para kay Lu Jingsuan. Sa kanyang mga susunod na kaarawan. Kung sakali. Sinasabi ko lang kung sakali. Hindi na ako makabalik. Sana, ibigay mo sa kanya ang mga regalong ito. 1 piraso bawat taon. Asawa mo siya. Ikaw mismo ang magbigay. Ang bagay na ito. Ayaw kong sabihin kay Lu Jingsuan. Hindi pwede, kung hindi kanya mahanap, siguradong magwawala siya. Mamamatay kaya siya. Kaya pinaramdam ko sa kanya na galit siya sa akin. Para mabuhay siya ng may galit. Sabihin mo, ano kaya ang mangyayari kung malaman niya? Na nagtanan tayo ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Yan. Jingsuan, gising na. Gising na, Jingsuan. Nanaginip ka ba ng masama? Napanaginipan kitang bigla na lang nawala, hindi kita mahanap. Panaginip lang yun. Hindi mo ako iiwan, di ba? Sige na. Pumasok ka na sa trabaho. Sasama ka ba sa akin? Hindi ngayon, may usapan kami ni Uyu. Magdadasal kami para sa iyo. Sasama ako sa inyo. Nakapag-book na ako ng suite ngayong gabi, 9:00. Date natin ngayon, pumasok ka na. Mahal, buti na lang nandito ka. Ipagdasal po ninyo na si Lu Jingsuan ay magkaroon ng magandang buhay. Laging ligtas at masaya. Amitabha. Kapag may pagkakataon, magkakasama. Kapag wala na, maghihiwalay. Master, ano ang pagkakataon namin? Hindi masasabi. Paano kung bumalik ka balang araw? Ang mga bagay na ito. Magpapaalala sa kanya sa akin. Kung gusto kong talagang makalimutan niya ako. Kailangang burahin ang lahat ng bakas.
Nakarating ka na. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Chenyan, sa totoo lang, kayong dalawa, marami papaan. Kilala ko si Jingsuan. Kung sakaling mamatay ako sa kanyang mga bisig, baka hindi na siya makabangon magpakailanman. Kaya hayaan mo na lang siyang magalit sa akin. Ito ang huling magagawa ko para sa kanya. Yung makeup artist na pinapahanap ko, handa na ba? Ngayong gabi, gusto kong harapin siya. Ng pinakamaganda kong anyo. Ginoo, maaari ba kitang anyayahan sa sayaw? Napakaganda ni Ginang Lu ngayon. Napakagwapong kagwapuhan ni Ginoong Lu ngayon. Jingsuan, sana ay tandaan mo. Ang itsura ko ngayon, Lu Jingsuan. Magpatuloy ka na. Bakit ka umiiyak? Lu Jingsuan, sobrang saya ko. May sorpresa pa ako para sa iyo. Tara. Sandali. Hintay lang. Asawa. Gusto mo ba?
Niyan. Umuwi na ba ang asawa? Hindi ko alam, hindi ko siya nakita. Lu Jingsuan, paumanhin. May minahal na akong iba, hindi ko inaasahan ito. Naaabot tayo sa ganitong sitwasyon. Palagi kong iniisip. Pagkatapos ng hirap, magiging masaya ang lahat sa dulo. Ngunit Lu Jingsuan, tingnan mo. Ang tao nga talaga ang pinakamasalimuot na nilalang sa mundo. Hindi na kita mahal. Ginawa ko na ang kasunduan sa diborsyo, tingnan mo ito. Bilang ang nakasala, wala akong kinuha kahit ano. Mukhang napakabutas nito. Ngunit paumanhin. Susubukan kong mabuhay ng maayos sa aking buhay simula ngayon. Sana ikaw din. Pagkat ng lahat, ikaw ang batang matagumpay na presidente ng Lu Group. Na napaloko lang ng isang babae. Napakahiya naman, di ba? Chenyan. Hindi ka papayag. Boss, ilang oras ka na nang tumatawag dito? Ipagbigay alam sa lahat, hanapin niyo ang impormasyon ng asawa ko sa buong mundo. Kapag may nakitang bakas tungkol sa kanya, 10 bilyon ang gantimpala. Ang taong makapagdadala ng aking asawa sa aking tabi. Ibibigay ko sa kanya ang kalahati ng aking shares sa Lu Group. Kahit na may minahal ka ng iba. Itatali pa rin kita sa aking tabi. Opo. Dumating na si Jing Chuan. Hindi ba sumama si Nyanyan? Kami rin sana ang magtatanong sa inyo. Hindi pa ba dumating si Chenyan? Nyanyan ba? Nakakainis na naman ba siya sa'yo? Wala. Nakita niyo ba yung nagtitinda rito? Ganito kataas hanggang dito ang buhok. Napakaputi ng balat. Pesensya na. Nakita mo ba siya? Chenyan ang pangalan niya. Tingnan mong mabuti. Chenyan. Ayos lang. Kung hindi, sa flight mamayang gabi, samahan kita. Salamat.
Pwede mo ba akong tulungan? Ano? Gusto ko bago ako mamatay. Pumunta sa pinagtataguan ni Jingsuan para makita ulit. Sage. Hoy, Boss Lu, may galaw dito. Ano? Inutos ni Boss Lu na buong buo ang pagbabawal sa Chen. Malamang magsasara na ang Chen. Sage, alam ko na. Siya ang gumawa nito. Yun, kailangan mo ba ako? Huwag. Magmaneho ka. Ma, yung perang ito, wag mong sasabihin kay Papa. Sapat na to pang pensyon nyo. Tutuloy ako sa paghahanap. Jing Chuan, tumigil ka na. Kung pakikialaman mo to, wala nang pagkakaibigan sa atin. Ako ang nagdala kay Chen Yan. Anong sinasabi mo? Mahal namin ang isa't isa. Ano nang mahal-mahal? Putangina. Ngayon din, ibalik mo siya sa akin. Ibalik mo siya. Kung hindi, bukas, papaslangin ko ang Mu family. Jing Chuan, aminado akong malakas ka. Pero ang ugat ng mo family ay nasa ibang bansa. Di mo ito magagalaw. Dadalhin ko si Chen Yan sa ibang bansa. Huwag mong sasaktan ang pamilya niya. Ibalik mo siya. Mulin. Akala mo ba wala akong magagawa? Nasaan ang kuya mo? Di ko alam. Kuya Jingsuan, pakawalan mo na ako. Di mo alam? Kuya Jingsuan, anong nangyayari? Parang baliw ka lang. Dinala ng kuya mo ang asawa ko, hindi ko siya mahanap. Ikaw na lang ang kapalit kung hindi siya bumalik sa loob ng 1 oras. Sasaksakin kita. Simula na ang countdown. Kuya Jingsuan, talagang. Wala akong alam. Kung si Chen Yan ay sumama na sa ibang lalaki, hindi na siya karapat dapat mahalin mo. Tumahimik ka. Tawagan mo ang kuya mo, pabalikin mo siya. Kuya, tulungan mo ako, kuya. Lu Jing Chuan, anong ginawa mo sa kapatid ko? Wala pa naman ngayon. Pero kung hindi mo ibalik si Chen Yan, papatayin ko ang kapatid mo. Nababaliw ka na. Nababaliw na nga ako. Kayong lahat ang nagpabaliw sa akin. Hoy! Jingsuan, tumigil ka na. Bakit? Bakit ikaw lang ang may sabi kung kailan magsisimula at kailan matatapos? Bumalik ka. Bumalik ka. Gusto kong bumalik ka. Lu Jingsuan. Labag sa batas ang ginagawa mo, kailangan tayong lahat ay mabuti. Chen Yan. Hoy. Chen Yan. Bumalik ka rito.
Kuya Jingchuan, kumalma ka muna. Alam ko kung bakit sumama si Chenyan sa kuya ko. Dahil sobra niyang mahal ka. Huwag kang magpatalino. Hindi ako. 6 na taon na ang nakalipas, nagkaroon si Chenyan ng leukemia. 3 taon bago siya gumaling. Kaya sa loob ng 3 taong iyon, hindi siya naghanap sa iyo. Alam mo siguro ito. Hindi rin si Nyanyan naghanap sa iyo dahil sa tatay niya. Pinigilan ko siyang pumunta. Hanggang sa 3 taon na ang nakalipas. Wala na kaming dahilan para pigilan siya. Nagsisinungaling ka sa akin, di ba? Hindi. Sinabi sa akin ito ng nanay ni Chenyan. Pwede mo silang tanungin. Kahit totoo ang sinasabi mo. Sabihin mo, bakit niya ako iniwan? Dahil bumalik ang leukemia niya, baka mamatay na siya. Anong sakit mo? Bakit ka nasa ospital? Sipon lang. Sipon lang, kailangan pa pumunta sa ospital. Ang tagal nating hindi nagkita, ganyan ka pa rin ka-tender. Buntis siya. Lu Jingchuan, lalaki ka ba talaga? Asawa mo ang magluluwal. Impossible. Hindi mamamatay si Chenyan. Hindi mamamatay si Chenyan. Imposibleng mamatay si Chenyan. Nagsisinungaling ka, di ba? Nagsisinungaling ka talaga. Hindi mamamatay si Chenyan, sinungaling ka. Tatanungin kita. Walang puso mong gago. Si Nyanyan palagi kang iniisip. Ganito ang ginawa mo sa magulang niya, alam mo ba? Tumakbo ulit si Tita Su sa emergency room. Alam mo lahat, di ba? Alam ko. Nasa bahay ko pa ang mga regalo mo sa mga susunod mong kaarawan. Gago ka talaga. Ayokong alagaan ka para kay Nyanyan. Pumunta ka na ngayon. Alisin mo ang mga gamit mo, lahat. Totoo bang bumalik ang sakit ni Nyanyan? Masaya ka na? Mamamatay na siya. Chenyan, gising. Kumusta na si Mifei? Tumawag sa akin si Fifei kanina. Nagpaalam na siya, okay lang siya. CJ, Okay ka lang ba? okay lang. Tara na. Sigurado ka bang mahahabol mo? Kahit saan pa, hahabulin ko. Nakaalis na ang eroplano. Nga. Nakaalis na. Pero ngayon, hindi ko na pababayaan ang taong nagmamahal sa akin. Hahanap ako ng pinakamahusay na team. Ng pinakamagaling na doktor. Kung hindi pa rin siya gagaling, hapay ko siyang mamatay sa aking bisig. Kailangan kong mag-mature. Maging ang uri ng tao na gusto niya. At magpatuloy sa buhay ng matatag. Sinunod ko lahat ng bakas na nakuha ko. Nilakad ko bawat lugar na pinuntahan niya. Wala na akong narinig na balita tungkol sa kanya mula noon. Maligayang bagong taon.
Aking asawang yan, parang nakikita na kita sa sulat na ito. Sana ay maayos ka lang sa lahat. Naghihintay ako sa'yo dito. Isa na namang guni-guni ko lang. Miss, mag-isa ka lang? Ikaw pala. Ilang taon na ang lumipas, ganito pa din. Ang iyong kalokohan, ha? Bakit pamilyar ang boses mo? Kilala mo ba ako? Ano sa tingin mo? Buti naman kung kilala mo ako. Ibig sabihin may swerte tayo sa isa't isa. Nakakadiri ka talaga. Wala akong oras makipaglaro sa iyo. Hahanapin ko na ang aking asawa. Pwede din akong maging asawa mo. Hoy ikaw, Ano pang ikaw dyan? hindi ka ba patay na? Eh di ngayon nakakita ka na ng multo. Sasabihin ko sa iyo, ako ngayon. Mas malusog pa kaysa sa iyo. Tingnan mo itong itim na bilog sa ilalim ng mga mata mong walang buhay. Kailangan mo nang mag-ehersisyo ah. Kaya ka lang. Sinong payatot? Ikaw. Paalam. Bakit? Hindi ka ba naging masaya sa pagsasama mo sa iba at bumalik ka na lang dito?